Maagang natapos ang playoff run ng Houston Rockets noong nakaraang season matapos silang ma-eliminate ng Los Angeles Lakers sa first round. Sa kabila ng napakaganda na ipinakita nila sa regular season na may 52-30 win-loss record pero kulang na kulang pa sila sa playoff experience mga idol. Well, isa sa mga naging problema nila ay ang kakulangan ng veteranong leader sa pinakamahalagang sandali. Si Kevin Durant lang ang may tuturing na kumpiyansang humarap sa pressure ng playoffs mga idol. Ngunit sa kasamaang palad ay inaabot pa siya ng injury bago magsimula ang round 1. Dagdag pa rito na wala rin ang kanilang backup big man na si Steven Adams habang nahirapan ding i-handle ng kanilang mga batang bituin ng matinding pressure ng postseason. Kaya sa huli, hindi nila nagawang makatawid sa susunod na round mga idol. Pero ngayong season, ibang usapan na mga idol. Sa video natin ito, pag-uusapan natin kung babalik ng mas malakas ang Houston Rockets matapos nilang palakasin pa ang kanilang roster sa pagdagdag ng veteranong defensive anchor na si Marcus Smart at ng veteranong shooter at playmaker na si Bogdan Bogdanovic. Ang pagbabalik din ni Fred VanVleet at ang kanilang big man na si Steven Adams. Gaano kalakas ang Rockets kung healthy ang kanilang buong lineup at gaano nga ba kalalim ang kanilang bench at rotation ngayong paparating na season. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Bago natin talakayin ang mga bagong mukha, pag-usapan muna natin ang pundasyon ng kupunan ito kapag buo at walang injury. Ang starting lineup ng Houston Rockets mga idol, kung healthy ang lahat ay isang absolute nightmare para sa kahit sinong team sa NBA. Well, simulan natin sa opensa na iikot kay Kevin Durant at Alperen Sengun. Si KD kahit may edad na ay nananatiling isa sa pinaka-efficient at unstoppable scorer sa kasaysayan ng liga. Ang kanyang kakayahan na pumukol ng mid-range jumper sa ibabaw ng kahit sinong defender ay nagbibigay sa Rockets ng instant na puntos. Kapag baon sa shot clock, pasa mo lang kay KD mga idol, automatic na yan. Ang problema lang talaga noong nakaraang playoffs noong na-injure siya. Nawalan ng space ang mga kasama niya. Dito papasok ang kahalaga ng isang healthy na Alperen Sengun. Si Sengun na madalas tawaging Baby Jokic dahil sa kanyang elite court vision at low post wizardry ay nangangailangan ng space sa loob. Noong nakaraang season kapag wala si KD o kapag hindi makatira ang mga guards sa labas, ang daling i-double team ni Sengun sa ilalim mga idol, pinupuno ng defender ang paint o shaded area kaya nahihirapan siyang mag-operate gamit ang kanyang signature spin moves. Pero isipin nyo ang posibleng starting 5 ngayon mga idol: Fred VanVleet sa point guard, Marcus Smart sa shooting guard, Kevin Durant sa small forward, Jabari Smith Jr. sa power forward at Alperen Sengun ang kanilang center position. Tignan natin ang spacing na yan mga idol. Si Fred VanVleet ay isang solidong veteran general na marunong mag-alaga ng bola at may range sa 3-point territory. Si Marcus Smart naman na kahit papano ay may tira sa labas, pambihirang basketball IQ at ang kanyang hustle at depensa gamit ang kanyang elite defensive ability. Si Jabari Smith Jr. na isang lehitimong catch and shoot threat o si Kevin Durant na automatic mula sa parking lot. Kapag ganito ang takbo ng starting unit, magiging napakadali ng buhay para kay Sengun sa low post. Maari siyang maging transition hub o kaya naman ay facilitator sa high post. Ang high-low passing game sa pagitan ni Sengun at Durant ay magiging sining na talagang napakahirap pigilan mga idol. Kung healthy ang limang ito, ang kanilang offensive rating ay madaling papalo sa top 5 ng buong liga mga idol. Ngayon, dako naman tayo sa pinakamalaking upgrade ng Rockets ngayong off-season pagdating sa aspeto ng mentalidad at depensa, ang pagdating ni Marcus Smart. Alam naman natin ang kultura ng gustong itanim ng coaching staff sa Houston. Gusto nila ng mga player na palaban, walang inuurungan at may tinatawag na dog mentality. At walang ibang masihigit pa sa pagkatawan ng mentalidad na yan kundi si Marcus Smart mga idol. Si Smart ay hindi lang basta ordinaryong defender, siya ay isang Defensive Player of the Year awardee bilang isang guard. Isang pambihirang parangal sa modernong era ng NBA na pinapamayagpagan ng mga malalaking center. Ano nga ba ang konkretong maitutulong ni Marcus Smart sa Rockets ngayong darating na season? Well, una sa lahat ay ang kanyang point of attack defense. Noong nakaraang playoffs, isa sa mga naging mitya sa pagkatalo ng Rockets laban sa Lakers ay ang kawalan ng guard na kayang pumigil sa pagpasok ng mga elite ball handlers sa shaded area. Kapag madaling naalalagpasan ng perimeter defenders, napipilitan sina Sengun na mag-commit ng help defense na nagre-resulta naman sa madaling pasa sa mga big men ng kalaban o kaya open kick-out passes para sa mga shooters sa corner. Pero sa pagdating ni Smart, magkakaroon ng Houston ng isang harang parang semento sa perimeter mga idol. Si Marcus Smart ay kilala sa kanyang kakayahan niya na dumaan sa mga screen, gamitin ang kanyang malapad na katawan para i-off-balance ang kalaban at guluhin ang dribble ng ball handler gamit ng kanyang mabilis na mga kamay. Pangalawa, ang kanyang defensive versatility. Sa modernong NBA, napakalamang ng kupunan na kaya magpatupad ng switch all defensive scheme. Si Smart kahit na 6'3" lang ang taas ay may lakas at
leverage na kaya makipagbalagbagan hanggang sa small forward at kung minsan ay power forward position pa. Ibig sabihin sa mga crucial na sandali ng laro, kapag nagkaroon ng pick and roll ang kalaban, kayang-kaya ni Smart na mag-switch kay KD o kaya kay Jabari Smith Jr. nang hindi nagiging mismatch o liability sa ilalim ng ring. Well, kung si Smart ang nagbibigay ng bakal sa depensa, ang isa pa nilang nakuha na si Bogdan Bogdanovic naman ang magdadala ng kailangan nating offensive fluidness at shot creation mula sa bench o kahit sa closing lineups. Aminin natin mga idol na noong nakaraang season, madalas na nagiging stagnant ang takbo ng opensa ng Rockets, nagiging hero ball na kung saan kanya-kanyang gawa ng tira na madaling basahin para sa mga elite defensive teams. Ang pagkuha kay Bogdanovic ay ang perpektong sagot sa problemang ito mga idol. Well, ano nga ba ang pangunahing sandata ni Bogdanovic? Well, ito ay ang kanyang elite perimeter spacing. Si Bogdan ay isang lehitimong sniper mula sa 3-point line. Hindi lang siya basta nakatayo sa corner na naghihintay ng pasa, napakahusay niya sa pagtakbo sa paligid ng mga off-ball screens. Katulad ng mga ginagawa ni Stephen Curry at Klay Thompson, ang ganitong uri ng galaw ay nagiging sanhi ng kalituhan sa depensa ng kalaban dahil hindi nila pwedeng iwanan si Bogdan kahit isang segundo lang mga idol. Dahil sa grabing gravity na dala ni Bogdanovic sa labas, magkakaroon ng malalaking lanes para sa mga drives ni Amen Thompson o Jabari Smith Jr. kapag pinamunuan nila ang second unit. Well, bukod sa shooting, marami ang nakakalimot na si Bogdanovic ay isang napakahusay na secondary playmaker. Sa kanyang panahon sa international basketball at sa NBA, napatunayan na niya na kaya niya magbasa ng pick and roll bilang ball handler. Ibig sabihin, hindi lang siya umaasa sa pasa ng iba, kaya niya ring gawa na madaling tira ang kanyang mga kasama. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang aspeto na lubhang nagpahirap sa Rockets noong nakaraang playoffs, ang posisyon ng backup center. Noong nawala si Steven Adams dahil sa injury, naiwang mag-isa si Alperen Sengun na humarap sa dambuhalang frontcourt ng kalaban. At kapag napapagod o nagkakaroon ng foul trouble si Sengun, napipilitan ng Rockets na gumamit ng ultra-small lineups na nagre-resulta naman ng pagkatalo sa rebound at kawalan ng rim protection. Kaya naman ang pagbabalik ng isang 100% healthy na Steven Adams ay isang napakalaking balita para sa buong prangkisa mga idol. Si Steven Adams ay kilala sa buong NBA bilang isa sa pinakamalakas at pinakamahirap na gisinging manlalaro sa ilalim. Ang kanyang pangunahing kontribusyon ay hindi nasusukat sa dami ng puntos na kanyang nai-score, kundi sa mga bagay na hindi nakikita minsan sa traditional na stat sheet. Una ay ang elite screen setting. Ang mga screens ni Steven Adams ay parang pader na gawa sa semento. Kapag dumaan ng defender ni Amen Thompson, Fred VanVleet o Bogdan Bogdanovic sa screen ni Adams, asahan mong maiiwan ang defender ng ilang hakbang. Nagbibigay ito ng sapat na espasyo para sa mga guards na makatira ng open jumpers o kaya ay magkaroon ng malinis na anggulo patungo sa driving lane. Pangalawa, ang kanyang dominasyon sa offensive rebounding. Si Steven Adams ay isang makina pagdating sa pagkuha ng mga mintis na tira ng kanyang koponan. Ang pagbibigay ng second chance points opportunities ay nagpapababa ng moral ng depensa ng kalaban. At pangatlo, ang pagbibigay ng physical relief para kay Alperen Sengun. Hindi na kailangan pa magbabad ni Sengun ng 40 minuto bawat gabi at makipagpukpukan sa mga physical centers ng NBA. Sa pagkakaroon ng Steven Adams bilang kapalitan, masisiguro ng Rockets na palaging sariwa ang lakas ni Sengun pagdating ng fourth quarter at lalong-lalo na pagdating ng playoffs. Well, kung titingnan natin ang kabuang lalim o depth ng bench ng Houston Rockets ngayon mga idol, masasabi nating isa ito sa pinakamatatag sa buong Western Conference. Well, suriin natin ang kanilang rotational lineup. Tignan nyo ang lalim na yan mga idol. Mayroon kang Amen Thompson na isang elite defensive playmaker at hyper-athletic slasher na kaya maglaro mula point guard hanggang power forward dahil sa kanyang tangkad at versatility. Mayroon ka ring Tari Eason na isang chaos agent sa depensa na mahusay sa pagkuha ng deflection, steals at paghabol sa mga transition blocks. Ang ganitong kalalim na lineup ay nagbibigay sa koponan ng proteksyon laban sa tinatawag nating regular season attrition o ang pagkapagod at mga maliliit na injuries na dulot na mahabang 82 game schedule. Kung kailangan magpahinga ni KD sa isang back-to-back game, kayang sumalo ni Tari Eason at Jabari Smith Jr. nang hindi bumabagsak ng gusto ang kalidad ng laro ng koponan. Sa kabuuan mga idol, kung pananatilihin ng kapalaran na malusog at malayo sa injury ang buong roster na ito, mula kay Kevin Durant, Alperen Sengun hanggang sa mga bagong dinalang veterano na sina Marcus Smart at Bogdan Bogdanovic, nakasama pa ang mga nagbabalik na sila Fred VanVleet at Steven Adams, ang Houston Rockets ay hindi lang basta isang playoff team ngayong darating na season mga idol. Sila ay isang lehitimong championship contender. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa bagong roster at lalim ng lineup ng Houston Rockets ngayon?